Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So yun po yung unang grupo ng mga conquerors, grupo ng mga nanay na nagbigay po ng awitin para sa ating Panginoon. Ako po yung nagulat. Nagulat po ako. Marami po palang meron ditong talento na binigay ang Panginoon. So, marami pa po yan. Marami pa po yung mga nanay na yan. So, na-bless po ako sapagkat nilulutang po ng Panginoon yung mga talents po ng bawat isa. Sunod po yung mga tatay. Medyo nahamon yata yung mga tatay. So, yun. Tapos yung kay Ate Celia. Ilan taon na si Ate Celia? 64? Ilan taon na Ate Celia? Yung totoo. Ayaw sabihin yan. 74? 74. Kasi po, may kwento eh. May kwento yung si Teo eh. Yung narinig kong kwento na sinabi ni Teo. Sabi daw ni Teo, anong tawag ni Teo kay Nanay Celia? Nanay. Nanay, pag lumabas kayo, magsuot po kayo ng maganda. Para paglabas nyo, sasabihin nila, wow, ang ganda ni Celia. Nakakatuwa yung mga bata. So, yun po. Nakakatuwa po yung mga istorya dito po sa ating church. Kasi po, although maliit lang yung bilang natin, magkakilala po tayo, tinuturing po nating pamilya ang bawat isa. So, anuman yung kagalakan na naririnig natin, pananagumpay, na naririnig natin sa iglesia, sa mga kapatiran, ay parang tagumpay na po natin yun. Amen? Anuman yung mga blessing na naririnig natin, na binibigay ng Panginoon sa kanila, nakikigalak tayo. At anuman yung mga suliranin, anuman yung mga problema, mga struggles, na kinakaharap po ng bawat isa, tayo po'y nakikiramay doon. Yun po ang essence ng pagkakapatiran sa iglesia. Kung hindi po natin nararanasan yun sa church, mga kapatid, medyo mahirap po na mamuhay sa isang iglesia kung hindi natin nararamdaman ng pag-ibig. But our God, sa hinabahaba ng panahon, ay lalo po niyang binibuild up ang pagmamahalan, pag-iibigan po natin sa bawat isa. Tayo po'y nagagalak sa Panginoon sapagkat ito po'y nagiging makatotohanan sa atin. Amen ba? Amen. Purihin ang ating Panginoon. So, kaligayahan. Isa po yun sa nagiging dahilan bakit po maligaya tayo. Sapagkat meron pong pinapatunayan ang ating Panginoon sa ating iglesia. Hindi lang sa bawat katotohanan naririnig natin. Hindi lang sa bawat salita. Hindi lang puro salita. Ito po ay nararanasan natin na ginagawa ng Diyos at na-experience natin sa ating iglesia, mga kapatid. So, papagpatuloy po natin ang pagtalakay po sa mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang rejoicing in the Lord. Ito po ay mga aralin na prelude o ipinauuna ng Panginoon para maintindihan po natin ano yung buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako ng Diyos na mararanasan ng kanyang mga hilirang, ng kanyang mga anak. So, ang malinaw po na pagkatukoy ng isang buhay na ganap at kasiyasiya ay nakadepende po sa kung paano po natin nauunawaan at nararanasan ang tunay na kaligayahan sa ating puso at sa ating buhay. Iyon po ang natutukoy po natin na talaga pong nangyayari sa atin. Dahil lang po binigyan ako dito sa
Natutukoy po natin mga kapatid sa ating buhay na nagaganap ito, yung pangako ng Panginoon. Kung talaga nga po sumasapit sa atin ang malinaw, malalim na pagkaunawa ng kaligayahan. Para po sa atin, para sa iyo kapatid, ano ang kahulugan ng kaligayahan? Para sa iyo, paano ba ito tunay na nararanasan sa iyong buhay? Because many people, my dear brethren, ought to think that joy means a life without problems or sufferings. Yan yung kaligayahan sa kanila, isang buhay na hindi nagkakaroon ng anumang problema o anumang pagdurusa. Life without troubles or sufferings. Ibig sabihin, walang utang, walang kaaway, walang, kung nagtatrabaho ka, walang pressures, walang kota, kung meron kang mga billings, wala kang pinangangambahang mga due date. Sa mga estudyante, walang assignment, walang requirements. Para sa iyo, yun ang maligaya, kaligayahan, walang pressure. A life that is being served by other people, or a life indulged in pleasures. Kagaya ng marami kang pera, punta kang restaurant, pagsisilbihan ka doon, tatawagin mo yung mga servidor na, bigyan mo nga ako ng ganito, bigyan mo nga ako ng ganon. Yung buhay na parang hari. Reyna, pinagsisilbihan. Yung mga pagkakataong sumasakit ang katawan mo, pupunta ka sa massage parlor, tawag doon, mapamasahe ka. O dyan, sa lugar na yan, yung masakit, concentrate mo dyan. Yung pinagsisilbihan ka. Maraming tao ang naisip na yun ang kaligayahan. Yun ang joy. A life that is influential to many people, being someone who is followed, believed, sought after by many people. Parang yung mga taong ngarag na ngarag, mag-upload ng mga kung ano-anong ginagawa nila, dahil gusto nila, subaybayan sila ng mga kapwa nila tao, mga influencer. Kilala dito sa mundong ito. Kung ano-anong ginagawa, kumakain lang kung ano-ano. Gusto nilang ipalo, gusto nilang ma-impluwensya ng isip ng mga tao na sumikat sila. Akala nila na pag ginawa nila yun, at sinundan sila ng mga tao, na impluwensya nila mga isip ng tao, at pinanood sila, akala nila, yun na ang kaligayahan. A life that receives honor, accolades, and glory. Nagsusumikap ka to achieve something in this world, maybe in academe, maybe in sports, maybe in inventions and exploring things. Para pag na-achieve mo yon, hahangaan ka ng tao. I-glorify ka, even in sports. Akala ng marami, nandun ang kaligayahan. Pero ikaw, bilang mananampalataya, para sa iyo, ano ba ang kahulugan talaga ng kaligayahan? These are the pursuits in life to experience this elusive joy. And we all define joy by having and experiencing all these things. But the message of God, yung pinag-aaralan natin mga kapatid,
The message of the Word of God teaches us otherwise. Hindi yun, kundi iba, kabaliktaran. The Word of God teaches that if we want to experience true and lasting joy, we need to embrace the call to a life of being in Christ. Kabaligtaran sa kung ano man yung pursuit natin, so kung ano man yung hinahangad natin, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin na ang kaligayahan ay matatagpuan kung yayakapin natin ang pagkatawag sa buhay na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. An experience of joy in suffering instead of leisure. Joy in serving instead of being served. Joy in following, in believing, in submitting to God instead of being followed and sought after. Joy in giving honor and glory to God instead of being honored and glorified by men. Totally different. Doon sa hinahangad natin, o doon sa pinupurso natin. Totally different. So, in chapter 3 of the book of Philippians, pinagpapatuloy lang natin kung saan po tayo huminto last Sunday. In chapter 3 of the book of Philippians, verses 10 to 21, maybe matatapos natin ngayon hanggang 17, we have learned that the Apostle Paul has found joy in believing that salvation is not something acquired by the work of man, but by the grace of God through the finished work of Christ. That understanding, my dear brethren, motivated him to find the joy in embracing the life of suffering for Christ. In serving the ministry he was called to trust and obey the commandments of God that produces inner peace and satisfaction, and ultimately to offer his life fully in submission to the will and glory of God. Kailangan lang natin ma-record yun. Although mahaba yung English na yun, para mababalik-balikan yun, yung buod na yun. So, the message, mga kapatid, bakit natin pinag-aaralan? Our goal in studying Paul's life is not only to understand how he possessed this abundant life, but also the goal is to experience it ourselves. Hindi lang yung pag-aralan natin, ano nangyari kay Apostol Pablo, maintindihan natin kung ano nangyari sa kanya. Hindi lang yon ang goal natin. But the ultimate goal is, kung ano ang nangyari kay Apostol Pablo, mga kapatid, ay siya rin dapat na nangyayari sa atin. Sapagkat si Apostol Pablo at ang mga apostol ay kaparehan lamang nating mga hinirang ng Diyos. Kung ano ang pinangako ng Diyos sa kanila, ay kapareho ng ipinangako ng Diyos para sa atin. Hindi nagkakaiba. Okay? So that is our goal. Bakit natin kailangang maintindihan, pag-aralan at maintindihan kung anong nangyari sa kanila? Para malaman natin, mga kapatid, paano rin ito mangyayari sa atin. Okay? Because kung hindi ito nangyayari sa atin, mga kapatid,
ang buhay na pinangako ng Panginoon na ganap at kasiyasiya. Kung hindi ito nangyayari sa atin, magkakaroon ng malaking question mark o katanungan ang ating profession. Ano yung profession sa Tagalog? Pag-profess. Pag-angkin. Ay, hindi pag-angkin. Pagsasabi na tayo ay talagang mga anak ng Diyos. Okay, magkakaroon yun ng question mark. Kasi mga kapatid, hindi iba-iba ang pangako ng Diyos sa bawat isa. Pare-parehas siya. Nagkakatalo kung paano mo ito inuunawa, tinatanggap, at hinahayaan ang banal na Espiritu lubusan makatrabaho sa buhay mo. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay? So, what this joy in believing Christ has done in Apostle Paul's life that must be experienced in our lives as well. Ano ba, ang kapatid, ang ginawa ng kaligayahang natutunan ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo na kanyang naranasan at dapat nating maranasan din. Ano bang ginawa nito? So nagsimula tayo last week because nawalan tayo ng kuryente. Hindi natin natapos yung ating pong pinag-aaralan last Sunday. Sinimula natin itong pagtalakay patungkol sa joy in believing. Okay? Joy in believing. Ano ang ginawa nito sa buhay ni Apostol Pablo? Naisulat natin. What this joy in believing Christ's finished work has done in Apostle Paul's life. Number one, we have discussed it last Sunday, but we will recap. Number one, it made Paul want to know Christ even more deeply and aspire to imitate Him in His suffering, even in His death. Yun ang unang ginawa nito sa buhay ni Apostol Pablo na mababasa natin sa verse 10. Sabi diyan sa verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Okay? So kaiba ito. Kung papansinin natin yung ating introduction kanina, yung pagnanais o yung aspiration ni Apostol Pablo ay kaiba sa mga pangarap at aspirations ng maraming tao sa mundo. While everyone, mga kapatid, ay papunta dun sa gustong sumikat, gusto kong paglingkuran ako, gusto kong mag-achieve ng mga bagay-bagay para sa aking karangalan, sa aking glory. Taliwas yung sinasabi ni Apostol Pablo na nangyari sa kanya nung matutunan niya ang Panginoong Jesucristo. Nagkaroon siya ng kaligayahan, mga kapatid, sa pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo, at ang dinulot nito ay lalong pagnanasa, na ungkatin pa, hukayin pa, languyin pa ng malalim. Sino ba ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya? At hindi lang yun, gayahin kung anuman ang pagdurusan nakita niya sa Panginoong Jesucristo. Okay? A life of serving. A life of giving. It made Paul want to know Christ more and more and imitate Him even in sufferings. At pumapayag siya, hindi lang pangkasalukuyang pagdurusa, payag din si Apostol Pablo na magdusa hanggang sa kamatayan, kagaya ng Panginoong Jesucristo. Yun ang una. Talakay natin last Sunday. And then number two,
Anong ginawa nito sa buhay ni Apostol Pablo? Number 2, it made Paul persevere even more to secure the salvation that Christ already secured for him. Yan. Ito po ang medyo controversial. Minsan ginagamit ng mga hindi nakakaunawa sa grasya ng Diyos na para parang, tignan mo, hindi pa talaga sigurado ang kaligtasan. Kasi sinabi ni Apostol Pablo sa verses 11 to 15. Babasahin ko mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, and so somehow, to attain the resurrection from the dead, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ took hold of me. Sabi ni Apostol Pablo. Sabihin ng mga kontra sa by grace of God, sabihin, tingnan mo, kailangang magtrabaho, kailangang magpatuloy ni Apostol Pablo para makamtan niya ang kaligtasan. Hindi masyadong naunawaan kung ano sinabi ng Apostol Pablo. And then in verse 13, Apostle Paul said, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are mature should take such a view of things, and if on some point you think differently, that too, God will make clear to you. So anong ginawa ng kaligayahan sa Panginoon kay Apostol Pablo? It made Paul persevere even more to secure the salvation that Christ already secured for him. Now this is the secret, mga kapatid, of Apostle Paul. Bakit natin siya nakikita? Kahit na ligtas na siya at naiintindihan na niyang mabuti na siya'y papuntang langit, bakit nakikita natin ang buhay ni Apostol Pablo na parang nagsusumikap siya ng matindi na parang hindi pa siya ligtas. Okay? He is persevering to secure the salvation. Pero pinakita dito, sinabi niya, naiintindihan niya, but that salvation that I am securing, Christ has already secured it for me. Sabi niya, I pressed on to take hold of that salvation for which Christ, Jesus, took hold of me, for me. So, hindi niya kinukonsider ang kanyang sarili. That is the secret, mga kapatid. Para magpatuloy ka ng may pananatili doon sa paglilingkod sa Panginoon, the secret is you persevere and you overcome and you reject the spirit of being entitled of something. Parang entitled ka sa salvation na binigay ng Panginoon. Reject that spirit na parang bagang, mga kapatid, pinagmamayabang mo na ikaw ay ligtas na at hindi mo na kailangan ng anumang gawain o pagsunod sa Panginoon. Dito tayo nagkakamali. Kaya marami sa atin ang tinatamad. Kaya marami sa atin ang parang walang gana sa pagsunod. Walang gana sa pagtalima sa kung anong sinasabi ng Panginoon. We have this spirit of entitlement na hindi natin nakikita sa mga nauna sa atin. Ang mga nauna sa atin is
Inuuna nila ang gawain, inuuna nila ang kapakanan ng ibang tao, at hinuhuli nila ang kanilang sarili. Kagaya ng nakita nila sa Panginoon. Tayo naman, mga kapatid, kaiba. Lalo na yung maraming kapasturan sa panahon ngayon. Nakakatakot ang kalagayan. They have this bad habit or spirit of entitlement na para bagang napaka-espesyal mo dahil nasa iyong grasya ng Diyos at parang Panginoon ka na paglilingkuran. Nakakalungkot ang mga nababalitaan natin, mga kapatid. Doon sa prevailing spirit of entitlement. At nakikita natin nangyayari even dito sa hanay natin. Yung tipong kapag pastor ka o leader ka o manggagawa ka sa iglesia, papakita mo na mas espesyal ka kesa sa iba. Dapat kang paglingkuran. Kaya mga kapatid dito sa church natin, pinag-uusapan namin sa pastoral, kung mapapansin nyo, pagdating ng mga mga okasyon, mga may corporate worships tayo, ganyan, even in our anniversaries, even in our yung Christmas Fellowship. Makikita nyo, ang mga kapastoran, hindi natin tinatampok o ginagawang espesyal na parang meron silang lugar na sa kanila lang, tapos pagsisilbihan sila doon, pinag-usapan na namin yan. Nila Pastor Jonathan, nila Pastor Boyet, na tayo, hindi tayo pwedeng tumindig na para bagang mas importante tayo, mas espesyal tayo kaya sa lahat. Hindi yun ang nakikita natin sa paglilingkod ng mga nauna sa atin. Kagaya nila Apostol Pablo. Ngunit ang nakakalungkot, mga kapatid, ito yung umiiral sa marami. Na alam natin kinasusuklaman ng Panginoon. Example. May mga pastor, because of that spirit of entitlement, batang pastor, gusto niyang ipakita ang kanyang kalamangan o pagiging special sa iglesia, even yung mga uugod-ugod na matanda ay magmamano sa kanila. I'm sorry, my dear brother. Karumal-dumal yun sa harapan ng Panginoon. That spirit of entitlement. Mga pastor na pagdating ng mga bigayan, pagdating ng mga ini-expose ko yung mga pastor. Pastor din po ako. Mga pastor kami nila, Pastor Jonathan. Pero kailangan nyo maintindihan para babantayan nyo yung mga pastor nyo. Babantayan nyo kung sumosobra na sila. Tignan nyo si Pastor Doy kung sumosobra na siya. Yung mga pastor, because of this spirit of entitlement, mga kapatid, feeling niya, siya ay Levita. Ayun sa Old Testament, yung mga Levites. Sa mga bigayan, palaging walang ambag. Narinig ko to sa isang joke na isang pastor. Ay, bakit ako mag-ambag dyan? Magbibigay yan. Pastor nga ako, binigay ko nga ang buhay ko. That spirit of entitlement. Binigay ko na ang buhay ko. Hindi na kailangan bibigay pa rin kung ano yung laman ng bulsa ko. Binigay ko na ang buhay ko. Sa mga bigayan, palaging walang ambag. Pag may mga handaan, palaging walang ambag. Pero laging may dalang bag. sabi nung, walang ambag, pero pag uwi, hakot niya lahat
natira sa handaan. That spirit of entitlement. I'm sorry, mga kapatid. Babantayan niyo yung mga pastor niyo. Ano na dito sa ating iglesia. Bantayan niyo yung mga pastor niyo. Baka umu-over sila doon sa kalagayan na dapat makita sa kanila bilang mga manggagawa, bilang mga overseer ng iglesia. Si Apostol Pablo, mga kapatid, kahit na marami siyang ipagmamayabang, marami siyang na-achieve, ang sinabi niya dito, yung sekreto niya ng pagpapatuloy, mga kapatid, is, I do not consider myself. Sabi niya, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Magpapatuloy ako, magsaserve ako, magpapakita ako ng magandang example. Magsisilbi ako, hindi ako pagsisilbihan. Gagawin ko yung buhay ko na parang buhay ng Panginoong Jesucristo. Gagayahin ko siya sa lahat ng kanyang pagdurusa, even na ang pagdurusa na yon ay pupunta sa kamatayan, kagaya ng kamatayan niya. Nakita natin ang point, mga kapatid. Ang buhay nating mga mananampalataya ay hindi buhay na kagaya ng nasa isipan ng mga tao sa sanlibutan. Huwag nating ipapattern ng ating isipan na ang abundant life or full life ay kagaya ng iniisip ng maraming tao na espesyal ka, na dapat kang pagsilbihan, na dapat kang paglingkuran. No? Hindi ganon ang example na makikita natin sa mensahe ng Panginoon. Mensahe ng kanyang buhay. At mensahe ng mga taong tinawag niya na nauna sa atin. Pressing toward the goal, aspiring to be saved, as if you are not saved yet. Okay? Aspiring to be saved, as if you are not saved yet. Okay? Hindi dapat makita sa atin yung kayabangan. Ligtas ako. Pero ang buhay mo naman, ay makakakitaan ng isang buhay na kinasusuklaman ng Diyos. And then, in our last point, ano ang ginawa ng kaligayahan na ito kay Apostol Pablo? Last point, point number 3, it made Paul live the kind of life that was saved by God. The Christ-like life, a conform to Christ kind of life, an overcoming abundant kind of life. What life is that? Sinasabi sa verses 16 to 17. Let us read 16 and 17. It says, only let us live up to what we have already attained. Let us live up to what we have already attained. Apostle Paul is pertaining to salvation here. Ano ba yung sinabi niya? Mamuhay tayo sa kung ano yung attain sa Tagalog? Nakamtan na natin. I-pattern natin ang ating buhay. Yung buhay na yon ay buhay na ligtas
Sabi ni Apostol Pablo, i-pattern natin ang ating buhay na yon sa kung ano yung ating nakamtan na. And that is salvation o kaligtasan. We have already attained salvation because of the finished work of Christ. Live the kind of life that was already saved by God. But the question is, but what kind of life is that? Ano yung buhay na yon? Naligtas na. Sapagkat lagi nating sinasabi, ligtas na ako. Niligtas na ako ng Panginoon. Nasa akin ang grasya ng Diyos. Namumuhay sa akin ang banal na Espiritu. Anak ako ng Diyos. Hinirang ako. Pinili ako. Laging sinasabi ng bibig mo yun. But the goal is, kailangan yung sinasabi mo, yung pinopropes mo, ay dapat namumuhay ka sa ganong klaseng profession. Okay? Hindi puro salita. Pero wala naman sa church. Hindi puro claim. Pero hindi naman nababago ang buhay. Let us live up to what we have already attained. That kind of life. What kind of life is that? An overcoming life. Pakibalik sa number 3. The Christ-like life. This is the overcoming life. A conform to Christ kind of life. An overcoming abundant life. Yun yung buhay, mga kapatid, na nagtatagumpay. Okay? Tinuturo sa atin. Paano tayo nagtatagumpay? Paano dumadaloy sa atin yung pagpapala ng Panginoon? Paano natin mararanasan yung mga pinangako ng Panginoon? Nangyayari yon if you are really living the Christ-like kind of life, an overcoming life, hindi natatalo. When you say overcoming, hindi siya natatalo ng anumang sitwasyon sa iyong buhay. Ano yung pagkakaiba noon sa buhay sa sanlibutan? Paano namumuhay ang sanlibutan? Inasabi sa verse 18 to 21, nandiyan pa ba yung verse 18 to 21? Middle? Verse 18 to 21. Wala? Okay, babasahin ko. Okay. Kaiba, mga kapatid, doon sa buhay ng sanlibutan ito, ang buhay na dapat makita sa bawat nagsasabi na siya ay anak ng Diyos. Ayan, 18 to 21. 17 to 21 says, join with others in following my example, brothers. And take note of those who live according to the pattern we gave you. So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ito'y dapat ang buhay mo if you are professing that you are a Christian. Bakit? Kasi hindi dapat makita ang buhay mo na nakapattern doon sa mga buhay ng mga tao sa sanlibutan na mapapahamak. Tingnan mo yung sarili mo. Assess your life, my dear brethren. Mapaalalahanan ka ng Diyos. Baka sinasabi mong Kristiyano ka, pero ang buhay mo ay hindi nakapattern sa tinuturo ng Biblia sa mga ligtas, kundi nakapattern ang buhay mo doon sa mga taong napapahamak. O directly saying, mapupunta sa impyerno. Ang buhay ng mga taong mapupunta sa impyerno. Ano daw klaseng buhay yon? Sinabi dito sa 18, for as I often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Marami ang nabubuhay
bilang mga kaaway ng Panginoong Jesucristo. Paano natin masasabi na sila'y mga kaaway ng Panginoong Jesucristo? Titingnan natin paano sila namumuhay. Saan nakapattern ng kanilang buhay. Tingnan mo ito, mga kapatid, tingnan mo ito. Kasi meron tayong dalawang example dito. Ang example ng buhay ni Apostol Pablo, ng Panginoong Jesucristo at ng mga disipulo ng Panginoon, at ang pattern ng buhay ng sanlibutan. If you say that you are Christian, pero ang buhay mo hindi naman kamukha ng buhay nila ng Panginoon Jesucristo at nila Pablo, kundi kamukha ng sanlibutan, ibig sabihin, kapatid, nakakalungkot man, pero ang buhay na yon na ginagaya mo ay papuntang kapahamakan, papuntang impyerno. Verse 18 says, "For as I often told you before, and now say again with tears, many live as enemies of the cross of Christ." 19, "Their destiny is..." Saan sila papunta? Their destiny is destruction. Paano daw sila namumuhay? Their God is their stomach. Okay? Ang Diyos nila, ibig sabihin, mga kapatid, namumuhay ka kung saan mo nakikita na makikinabang ka physically. Okay? Ang sinusunod mo, ang Diyos mo, ay yung layaw ng sarili mo at yung pangangailangan mo, yung mga gusto mong mangyari. Their God is their stomach. Okay? Ganun ka ba? Ganun bang nakikita mo? And their glory is in their shame. Now, ito yung pinakaklarong identity, mga kapatid. Their mind is on, yan, delikadong mangyari sa atin, mga kapatid. Baka sinasabi natin na tayo yung mga anak ng Diyos, na tayo yung mga Kristiyano, pero consistently sa ating isipan, sa ating puso, ang mga desires natin. Listen very carefully. Because ito yung mahirap pakinggan eh. Ito yung iniiwasan natin, dinideny natin, ini-ignore natin. Kasi iniisip natin, natural lang na yun ang hangarin ko. Natural lang yun kasi kailangan ko sa buhay ko. So dinidismiss natin yung truth. Ang hindi natin namamalayan, unti-unti, because our desires, our heart and our mind, mga kapatid, ang ginugusto ay ang mga bagay sa sanlibutan, unti-unti. Hindi natin namamalayan that our spiritual life is drifting far away from God. Although, kiniklaim mo na ikaw ay isang mananampalataya. Okay? Be warned, my dear brethren. Be warned. If your life is being patterned, kagaya ng buhay ng marami sa sanlibutan ito, na ang isip mo ay wala na sa Diyos, kundi nando na sa mga bagay sa sanlibutan ito. That is the identity of an enemy of the cross of Christ. Ganun ka ba? Ang kaligayahan mo ba, kapatid, ang definition mo ba ng kaligayahan ay yung sinabi natin kanina sa introduction. Imbis na maglingkod, gusto mo paglingkuran. Nasa yung spirit of entitlement, inuuna mo ang iyong sarili kesa sa iba. Gusto mo ng kasikatan,
gagawin mo ang lahat ng bagay, i-achieve mo ang mga bagay-bagay para makuha mo yung honor na yun at yung glory na yun para sa iyong sarili. Even, it seems, mga kapatid, na yung pursuit na yun ay good, but the intention na nakikita ng Panginoon sa iyong isipan, na yung ginagawa mo mga bagay na yon ay hindi para sa kanyang glory, kundi para sa iyong glory, it will be rejected in heaven. Okay? Your mind is on earthly things, mga taong makasanlibutan. Are you, my dear brethren? Ay isang magandang bagay o kultura na ginagawa ng Panginoon sa ating iglesia, mga kapatid, ay ang kultura na hindi natin iniiwasan yung mga hardliners na parang masakit, nakakasugat sa ating puso't isipan. But this is the truth, my dear brethren. Itong katotohanan. Hindi tayo nagsasama-sama dito para iugoy ang isa't isa. Para magkompromiso sa isa't isa at yung kumbinsihin natin ang isa't isa. Ang mga ligtas tayo! Nasa atin ang grasya ng Diyos. Yes, it is true that we are saved by the grace of God. It is Christ's finished work, mga kapatid, that made us saved. Totoo yun. Naligtas talaga tayo sa grasya ng ating Diyos. But the life that was saved by God, ano ang nakikita sa mga taong niligtas ng Diyos, ay itinuturo din ng Biblia. Ito ang buhay na kagaya ng buhay ng Panginoong Hesukristo. That your joy is not defined, mga kapatid, doon sa mga pursuit mo, sa mga earthly things. That joy, mga kapatid, ay nai-experience mo, nakukuha mo sa pagganap, kagaya ng pagganap ng Panginoong Jesucristo at ni Apostol Pablo. A life of maybe sufferings for Christ, a life of serving, not on being served by others, a life of being influenced by God, believing in God, trusting Him, obeying Him, abiding in His words. Not a life of being influential, na parang ikaw nakakaalam ng lahat, na gusto mong kunin ang glory ng Panginoon, kunin ang honor ng Panginoon. That is the life, that is the goal of being a Christian. To have that joy, mga kapatid, in believing that this kind of life will take us really to a life of abundant, a life that we always wanted, na hindi natin maapu-apuhak, na hindi natin maintindihan, because we have it pursued in the wrong way. Ang gusto ng Lord, pumunta ka sa kanan. Pero ang naisin mo, pumunta sa kaliwa, kasi ang isip mo, makukuha mo yung ibibigay ng Lord na abundant life sa kaliwa at hindi sa kanan. Okay? You have it the wrong way. So that is our goal. That is our prayer, my dear brethren. Matutunan natin, maintindihan natin, na ang buhay na ito ay talagang nakakamit lang sa ating Panginoong Jesucristo. And then in verse
20 and 21, it says, and we will close with this, our mind is not on earthly things. Why? Why the mind of the saint is not on earthly things? Because in verse 20 to 21, it says, and we will close, because our citizenship is in heaven, not on this planet Earth. Hindi tayo mamumuhay dito forever. Do not aspire to acquire everything here. You won't find joy here. Our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there. Who is Him? Our Lord Jesus Christ. Who? By the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. That hope, that faith, yung pag-asa na yon, mga kapatid, kung buong-buo sa atin, kung naiintindihan natin, nauunawaan natin, ay magbibigay sa atin, magpupropel sa atin, magdadrive sa atin na gumawa ng kagaya ng paggawa ni Apostol Pablo at magkaroon ng kaligayahan na kagaya ng kaligayang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Nawa, mga kapatid, ating dalangin, maintindihan natin ang lubusan. Ano ang meron ka sa Panginoon? Gaano kalaki ang future mo sa Kanya? If you will understand who you are in God, who is God in you, who is Jesus Christ, what He has done, anong pinangako niya sa iyo, kung naiintindihan natin mabuti yon, mga kapatid, yun ang magbibigay sa atin ng lubosang kaligayahan na magtatagumpay at ma-overcome ang anumang bagay na binibigay sa atin dito sa sanlibutan ito. Even sufferings, even serving, hanggang sa mamatay, working and obeying and abiding all the commands of God, all those, yun ang magbibigay sa atin ng desire na magpatuloy kagaya ng pagpapatuloy ni Apostol Pablo. Dalangin natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay hindi mapapattern sa nakikita natin sa sanlibutan. Dalangin natin na ang ating spirit ay hindi magaya sa espiritu ng sanlibutan, kung saan ang dulo nito ay impyerno at kapahamakan. Dalangin natin na ang ating buhay ay mapattern, makagaya, higit sa lahat, sa buhay ng ating Panginoon na natutunan din ng mga nauna sa atin, kagaya ni Apostol Pablo. May it be, my dear brethren, the pursuit of joy in our heart and in our mind, the joy that has been given to Apostle Paul and the disciples na nauna sa atin. Tayo po'y magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah.